Hi vlog! So ngayon is pag-uusapan natin is ang ICT or Information and Communication Technology in Education. So ang Information and Communications Technology is can impact students learning when teachers are digitally literate and understand how to integrate it into curriculum. So ICT is tools to communicate, create, disseminate, store, and manage information. In some contexts, ICT has also become integral to the teaching learning interaction through such approaches as replacing chalkboards with interactive digital whiteboards using students' own smartphones or other devices for learning during class time, and the classroom model where students watch lectures at home on a computer and use classroom time for more integrative exercise. So ano-ano nga ba yung mga tools na yun na ginagamit natin? Siyempre, una is Microsoft Word. Ang Microsoft Word is nakakatulong ito para makagawa ng mga essay or mga kung ano-ano man. Like resume, nakagawa ko resume, um, research, nakagawa tayo ng research doon, syempre, and mga some letters. So, yun yung tulong ng Microsoft Word. So, pangalawa naman is ang PowerPoint presentation. So, ang PowerPoint presentation is halata naman na kung ano yung magagawa natin doon. Like, nakakagawa tayo ng PPT, like kapag meron tayong mga something reporting. Pero, sa ngayon is natatakpan na siya dahil meron na tayong tinatawag na Canva. So, yung Canva naman is, yung Canva kasi is parang ano lang siya, PowerPoint. Ang, ang maganda lang kasi sa Canva is meron siyang mga template na pwede mo na magamit. Like, i-delete mo lang siya yung mga something na nakalagay, tapos aayusin mo. So, yun. Pwede ka na makagawa ng PPT. So, ang ating pangatlo is Excel. Ang Excel naman is, yung Excel is ginagamit ng mga teachers like kapag grading system. Pwede silang mag-code doon, ganyan-ganyan. So, tinuturo din naman siya So sa here's the ICT. sample of Like that. Microsoft Word, like that. So pwede ka makagawa ng mga letter, mga ganyan. So dito insert, draw, design, layout, reference, mailings, review, view, or and help. So yung mga yan is kadalasan hindi natin nagagamit, and kadalasan din talaga na dito lang tayo nakabase sa home dahil hindi tayo marunong magkali-kalikot ng mga something like insert, draw, design, layout, reference, mailings, review. So kadalasan nagagamit natin is home and insert. So dito naman sa PowerPoint is like that. Diba? Ang PowerPoint na yun is for presentation. Like, kapag pinindot mo tong start from beginning, or kung pwede mo rin siyang i-control F5, pero hindi ko siya makakontrol F5 dahil mababawasan lang yung brightness ng laptop. So, pipindutin mo siya. So, pagka-pindot mo sa kanya, pwede mo siyang i-pindutin tong ating arrow button na right button. Yan. Like that, guys. See? Yung mga kapag mga ganyan-ganyan na nagkakaroon, 'di ba may mga puti. May mga animation na yan nakalagay. Like that, statistical tools. So ito pala is topic po namin sa research. Ayan, like that, 'di ba? So ganun ang PowerPoint presentation. Ang PowerPoint. So ang sabi ko kanina is natatabunan na siya ng Canva. So ang Canva naman kasi is ito. So ito naman yung Canva. So ang Canva is para lang din siyang PowerPoint presentation. So pwede mo rin ganyan, ganyan. Ang maganda lang kasi dito is may template na. Like that. Ayan, mamimili ka dyan ng template sa gilid. And pwede mo nang magamit. Like that. Yan. Kapag ganyan is pwede mo siyang ma-edit. Tanggalin mo yan. Like, pwede mong maglagay ng ganyan. God bless. See? Ganyan ang mga tools na ginagamit for education of ICT. Pero pag matalino ka talaga, like me na nag-a-advance learning of ICT, pwede ka nang gumamit ng tinatawag na CMD. So, ang CMD is ito ay more on coding. Ayan. CMD tawag dyan. Lalakayan natin, guys. Ang CMD is, for ano yan eh. May mga basis din naman yan, like, alam mo yung kapag trip lang or
pwede rin natin sabihin na kapag gusto mo lang talaga mang-hack or mang-shutdown ng computer, pwede mo siya magamit dito. Like example, ganito. So, ulitin ko yung video dahil ang pangit ng video na tatakpan na liwanag. Focus na natin yung camera. Yung. So, color A, syempre yan. Tapos, type nyo curl. Tapos, ayan. Tapos, dot live. Tapos, ganito. Tapos, forest. Pagtapos nyo yan, click nyo lang yung enter. Tapos, ito na yung lalabas dyan. Ayan. Para nyo na nilalaro. Basic coding lang, di ba? So, meron pa. Ito pa. May example pa akong isa. Pagtapos yun nun is EX nyo lang yun guys. Tapos type nyo ulit dito is CMD. Syempre nakaano na yan, CMD command from. Tapos kapag gusto nyo ulit na maangas, type nyo lang is color A. Tapos ito naman, kapag gusto nyo naman ng something cute, ang itatype nyo lang dyan is curl. Tapos space parrot dot live. Tapos ito na siya. Yeah. Diba? Basic code guys. Ganyan lang siya. So, pwedeng maaari na ganyan-ganyan lang siya kung gusto mo magpasikat sa mga klase mo like me. Gamitin mo lang yon, di ba? Kung may laptop. Parot na sumasayaw siya guys. Basic code. Tapos kapag gusto mo naman talaga na magpiling-piling na hacker is ganito lang gagawin mo dyan. So, syempre, next ko ulit kasi kapag kiniler ko siya, hindi na siya gagana yung code. Kasi pag, ewan ko, ba't ganun eh. So, type mo ulit is syempre color A. Tapos pag ako, ay, mali. Pwede mo lang siyang i-rewrite. I-rewrite. Nabubulol ako. Color. Tapos, A again. Tapos, enter. Ayan na siya. Tapos, type nyo lang is dir. Tapos, /s. Tapos, magiging ganito na siya. See? Feeling hacker ka na yan, syempre. Kasi ganyan-ganyan lang yan, di ba? Pero hindi, I think hindi naman masisira sa PC mo. Hindi naman I think. Kasi ilang beses ko na rin ginagawa yung pag nagpapasikat ako. Pero ganyan talaga siya guys. Yan. Tapos, yan. Hindi ko sure kung pasok siya sa ICT. Pero para sa akin is pasok siya dahil code eh. Like may nilalagay ka na coding. So ganyan. Pero meron din naman iba na gumagamit na notepad for ganun talaga. Pero yung notepad kasi is more on hacking na talaga yan. Kapag nag-shutdown ka ng PC, like that, ganun. So, ayun lang siya. So, hindi ko na siya ipapakita. Ayun lang yung mga nangyari sa, screenshot, tapos may download, tapos nag-Roblox, screenshot, ganyan. Di ba? So, hindi ko na papakita. Yun lang ang mapapakita natin sa ating vlog. So, sana nag-enjoy kayo and may something na natutunan. Dahil hindi ko lang naman tinuro is yung PowerPoint, Microsoft Word, and Excel. So, tinuruan ko rin kayo kung paano maglaro sa CMD or command na ginagamit ko rin minsan. And also, gagamit ko rin kasi yun minsan kapag gumagawa ko ng laro, something na like, kapag hindi ko siya magawa is doon ako nagko-coding. And may something din na, nung nag-stop kasi ako guys, is, ang ginawa ko nun, parang nag-aral ako na coding. So, ang ginawa ko is nakagawa ko ng syudad. So, mamaya papakita ko na lang sa inyo kung ano yung nagawa kong syudad. And, yung syudad na yun is GTA 5 roleplay. Pero, ang nangyari kasi is na-delete siya dahil hindi namin siya natapos. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and i-like mo na tong video na to kung gusto mo pa ulit matuto. Kung gusto mo ulit matuto ng CMD ng mga something na coding. So, yun lang guys. Paalam!